Hello everyone! Welcome ulit dito sa aking channel. And today's video, bagong-bago na naman na loan app. Ito ang share ko sa inyo ha. Diba? So, nakakaloka mga ka-interview ha. Napakarami yung loan app na nagsisilabasan sa Google Play Store and sa App Store. I think ilang linggo lang ako na medyo hindi ganon ka-active sa YouTube. Kasi nga, may mga pinagkakabisihan yung lola nyo or itong kabeshi nyo. And ngayon nga ulit ako nagkaroon ng oras para mag-check ng iba't ibang mga loan app sa Google Play Store and sa App Store. And nakakaloka mga ka-interview. Napakarami yung mga bagong loan app. Hindi ko na alam kung anong loan app yung uunahin ko na subukang utangan na i-reviews. Dahil nga grabe. And nakakaloka lang. Ang isa lang sa mga pinagtataka ko mga ka-interview. Maraming mga loan app na pinasara ng SEC at yung iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagtutulungan para mapasara yung mga loan app na nanghaharas or yung mga may issue sa borrowers at maging sa SEC. So, nung mga nakaraang buwan, napakarami yung mga pinaklose ng SEC at yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, kung napanood nyo yung mga videos ko mga ka-interview or yung mga previous vlog ko nung mga nakaraang buwan, may mga na-share ako na iba't ibang loan app na pinaklose ng SEC, may mga issue sa SEC, and talaga naman na nag-stop na yung loan app na yon. Kaya lang kasi kung ngayon yung iba na napaklose na dati ay bumalik na ulit sa Google Play Store at sa App Store. At isa pa, nung subukan ko na utangan yung mga bagong nagsisilabasan na loan app, yung feature ng app na yun ay same lang dun sa mga previous, di ba? Or yung mga loan app na naipa-close dati na hindi na bumalik sa Google Play Store at sa App Store. So parang napapaisip ako like, parang yung pina-close before na loan app ay nagpalit lang ng pangalan tas tuloy pa rin ang kanilang operation. At di ba nung mga previous vlog ko, may mga napabanggit ang gobyerno natin na magkaroon ng interest cap, magkaroon ng service fee cap sa mga iba't ibang mga loan app or yung mga pautangan online. So mag-update ulit ako sa inyo kung talagang okay na ba, kung regulated na ba yung mga ganon, di ba? Pero kasi nakakaloka lang kasi napakarami yung mga bagong loan app ngayon. Kaya nga i-share ko sa inyo itong Loan Go Loan App Philippines. Under nga daw ito ng Triton Lending Corporation. Bago na naman yung company na to ha, Tritown. Ano to? Tritown or Tritown Lending Corporation. Okay? So, sinubukan ko na utangan nga itong Loan Go, pero bago yon ay nag-check nga ako sa Securities and Exchange Commission kung ano yung status ng loan app na ito. Bakit nag-ooperate sila? Kung meron ba silang kaukulang secondary license para makapag-operate? Kung okay ba yung status ng company nila. So, ito ha, Tritown Lending Corporation, may SEC number, date, registration, address, meron sa Romblon daw. Kaya lang mga ka-interview, ang status ng company na to ay delinquent. Okay? So, kung mapapansin nyo, merong naman nakalagay na secondary license details. Okay? Meron naman. Kaya lang yung status ay delinquent. No, kapag kasi sinasabi natin na delinquent nga yung isang company or yung status ng isang kumpanya, ang ibig sabihin nito, hindi compliant ang kumpanya sa SEC requirements. Una, posibleng hindi sila nakapag-submit ng General Information Sheet or yung GIS. Ang pangalawa, posibleng hindi nakapag-submit ng Audited Financial Statement or AFS. Pangatlo, possible na hindi ito nakapagbayad ng required fees. So, ano nga bang magiging epekto nito? May violation ito sa SEC or sa Securities and Exchange Commission, maaring masuspende o ma-revoke ang registration at risky makipag-transact or umutang sa mga ganitong loan app. Kasi di ba sa SEC pa nga hindi sila sumusunod. Paano na lang kaya pag umutang tayo sa kanila and nag-post yung loan application natin, no? Baka kung ano-ano yung mga gagawin ng mga collector or yung mga message nila, yung mga sasabihin nila kapag tatawag. Okay? Kaya nga, hindi recommended makipag-deal sa delinquent company hanggat hindi nila naayos ang status nga ng kanilang company, di ba? Kaya nga, dito pa lang sa una, red flag sa akin yung loan app na ito. Hindi siya magandang utangan, no? Pero sinubukan ko pa rin, di ba? Sinubukan ko pa rin. Ayan, welcome to Loan Go. 79,000 pesos nga daw yung pwede kong mahiram. May 150 days, 4 to 5 months halos na terms at 0.04%. Pero totoo kaya ito ha, yung 4 to 5 months na term. So, makikita natin yan. So, from 79,000 pesos, nang nasa kalagitnaan nga ako ng aking pag-a-apply, naging 16,000 pesos lang pala yung pwede kong mautang. So,
kailangan kong sagutan daw or kailangan nating masagutan itong mga information like certification, authentication, job information, personal information, contact information, at yung payments account. Bago pa tayo makautang dito, kailangan nating makapag-upload ng isang valid government ID, may facial verification din. So, ito yung mga ID daw na tinatanggap, UMI, driver's license, passport tin, at yung SSS. Kasama din dito yung postal ID. Okay, so other, kung sakali daw na wala kang recommended ID, pwede naman daw yung postal ID, PRC, at pag-ibig ID. Personal information, education, marital status, yung email, gender, address details, at yung home city. Okay, so ayan na nga, 2,000 pesos lang talaga yung pinapautang ng loan app na ito sa akin. At kung napanood nyo yung mga kagagawa ko lang din na videos this week ha, halos yung mga bagong loan app na nagsisilabasan, yung loan amount lang nila na pinapautang, lalong-lalo kapag first time, ay 2,000 pesos. Processing fee, parang same-same lang ha, may 667 na processing fee. Total interest fee, 13 pesos. Same lang sa mga loan app na unang nagawan ko ng aking honest review. Yung risk control service fee, 120 days. Kaya nga, doon sa 2,000 pesos, ang matatanggap lang ay halos na sa 1,200 dahil nga sa mga processing fee or sa processing fee na 667, yung 13 pesos na interest fee at yung 120 pesos na control service fee. So, akalain mo yon, napakababa nga lang yung pinapautang kasi 2,000 pesos lang, hindi pa matatanggap ng buo, no? Kasi may mga ikakaltas, so magkano nga lang yung natitira, which is yung 1,200, yun lang yung ipapadala. And, akalain mo ha, yung sabi ng loan app na ito na 4 to 5 months na terms, hindi rin totoo kasi sa dulo nga ng loan application ay naging 7 days lang pala. So, bali nag-apply tayo ha ng December 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 6 days pa nga lang yung ino-offer ng loan app na ito na terms. Hindi pa nga pinaabot ng 7 days. Talagang 6 days lang. Eh, kailangan ko daw makapagbayad ng 2,000 pesos kahit hindi ko natanggap ng buo. Kaya nga isang loan app na hindi na naman siya magandang utangan. Napakataas yung mga charges niya. Napaka-short term lang din. And syempre, asahan mo na kapag ang inutangan mo ay may matataas na charges at napaka-short term lang, posibleng yung collector nila ay medyo hindi maganda maningil. Makakatanggap ka ng mga message na may pagmumura, no? So, hindi ko naman sinasabi na yung loan app na to, ha? Wala pa naman ako na-experience sa loan app na ito. Pero, halos lahat kasi, di ba, nung mga na-try ko na before na may mataas na charges, short term, at maliit lang yung pinapautang, hindi maganda maningil yung collector nila. Kaya naman, sana makatulong yung video na to sa inyo. Yung company na ito po ay delinquent. Yung status ng kanilang company, maliit lang yung pinapautang, short term at matataas yung charges, kaya sana huwag kayong umutang dito. Okay, so ayan lang. Sana kung nakatulong yung video na to sa inyo, please don't forget nga to like, i-share, mag-subscribe at i-click nyo na rin yung bell icon dyan sa baba para maging updated ka sa mga susunod na videos na ipapalabas nga natin. Yung honest review ko sa iba't ibang mga loan app, yung mga legit at hindi legit na nagpapautang online. So thank you guys for watching. See you sa aking next video. Bye!